Connect muna tayo. Connect muna tayo sa speakers. Hindi naman tsamba yun, no? Wala nang nangyayaring matino. Gulat ka, patugtog pa yung kapitbahay mo. Hindi mo naman pagbawalan dahil negosyo yan. Oo? Walang nangyayaring matino ngayong araw. Tangin na, zero. Mula gumising ako hanggang ngayon, wala pa rin nangyayaring matino. Patong-patong lang na problema at sakit ng ulo. Weirdo tong araw na to. Weirdo. Buti lang, mag-mabilis tayo resolve ng problema. O nag-aataon, puta, maiinis na lang. Sabihin mo lang, puta nga, patong-patong, sunod-sunod ah. Ang sarap nito ng tsokolate. Thank you ah. Sige, ako na tayo sa ang Pilipinas, matuto ka. Pag may problema, resolve mo ka na kagad. Para usad ng usad. Kakausad, mauubos din yan. Nakakainis tuloy tignan. Tinan mo, tunaw oh. Tunaw. Kita mo yung inacetylen. Kinang pangit. Ha? Tinunog nga eh. Ha? Hindi na po, pinatapos ko na lang para tapos na lahat ng problema. Pinatapos ko na lang. Ayoko na madagdagan pa yung problema. Kasi isipin mo kung tinigil mo yun, pinatigil mo yun. O tapos saan ka ngayon nahanap ng gagawa ng trabaho? Diba? Hindi na, patapusin na lang. Tapos lahat ng mga extrang damage na nagawa ng wala sa lugar, eh yan na lang. I-resolution na lang. So, ganyan, papaayos na lang. Isang ganong Pilipinas eh. Napansin mo yun, puta, minsan wala ka lang talagang choice. Ito lang talaga available sa merkado ngayon. Pero hindi yan eksakto yung kailangan mo, hindi rin yan eksakto yung gusto mong mangyari. Wala ka lang talagang choice kasi yan lang talaga yung meron. Eh wala eh, you just have to deal with the problem with all the things that you have, with all the resources that you have, even if the resources is limited. Diba? Even if your resources are limited. Kahit limitado resource mo, kung ano lang yung nasa paligid, yun lang muna. Eh, wala tayong iba eh, di ba? Either limitado ka ng pera o limitado ka ng skill ng mga nakapaligid sa'yo na sila lang talaga available na gagawa, walang iba. Pansamantala. Minsan nga kahit ikaw eh. Yun, Adonis. Good morning sa inyo. Adonis. Waiting pa tayo. Inaayos pa yung Adonis. Siguro mga next week o the week after pa siguro madedeploy yan. Kasi kakapaturo ko pa lang kay Chef eh. Kakapaturo ko pa lang kay Chef Anthony. Anyways, ito muna tayo sa Baby Labs Madula. Baby Labs Madula. Ito yung pangalan niya eh. Nag-live muna ako ng hapon. May magawa naman ako matino sa araw ko kasi okay nang ina, wala talagang matino nangyayari ngayong araw. Lahat ng putang inang ngayong araw, putang ina, lahat puro kalechian lang. Walang matinong nangyayari ngayong araw. Kalawat kanan yung dating ng problema, nire-resolve, may panibago na naman. Patong-patong. Good afternoon, sister. Taga saan ka? Wala. Yo. Okay. May tanong ka ba? Wala. Kung wala, pwede ka bumate. Go. Naririnig mo ako? Oo, malakas. Naririnig mo ako? Pwede ba ako manghingi ng suggest? Sige. Brother. Ano? Dito kasi yan. Sige. Isa po kasi akong OFW. And then, may problema ako sa tatay ng mga anak ko. Okay. Naghiwalay na kasi kami. So, pag malapit na kasi ako uuwi nitong December. Okay. So, ano po dapat kong gawin para makuha ko yung mga anak ko?
Alam mo kung Sa nasaan. barangay pa ba o Alam mo kung nasaan. yung mga anak ko kasi, opo, yung mga anak ko kasi nasa kanya. So, ang sabi niya kasi sa akin, hindi niya ibibigay yung mga anak ko sa akin. Diretso mo na DSWD. Pwede yan sa barangay, Women and DSWD Children's na po Help ba? Desk. Pwede yan sa Women and Children's Help Ah. Desk sa barangay. Pwede yan. Tutulungan ka nila dyan. Madali lang naman yan eh. In short, magpapasama ka lang sa kanila. Ganon. Tapos wala mo magagawa yung tatay eh. Kasi syempre, di ba, minor de edad siguro yung mga bata. Kaya kailangan mo pang Tsaka hindi kunin. ko kasi kami kasal eh. Hindi naman na importante kung kasalo, hindi. Kapag minor de edad na bata, sa nanay talaga custody nun. Lagi niya po kasing tinatakot sa akin na hindi ko daw makukuha yung mga bata. So para akong nadidepress kasi malayo po ako. Ano ba dahilan ba't tinatakot ka ng ganun? May gusto ba siyang kunin sa'yo? Kasi po, dati po kasi nag-live-in partner po kasi kami noon 10 years. 10 years kami nag-live-in. Kaso nga lang, umayaw na po ako sir kasi nananakit kasi siya pag nalasing. Ba't tayo ipakita sa'yo bata? Hindi ko po alam kasi Ano sobrang hinihingi galit niya, kapalit? Siguro kasi ha? Anong hinihingi niyang kapalit para makuha mo para makita mo yung mga anak mo? Wala. Wala naman po, pero monthly po ako nagbibigay ng sustento ng mga bata, 5K monthly. Kaya na ng barangay yan. Women and Children's Help Desk lang naman yan. Yan lang po ba Oo, yung yun gagawin ko? Kasi first time mom po, tapos first time ko naging single mom, parang hindi ko kasi matanggap. Yun lang yung kailangan mong gawin. Wag mo na lang palalain. Basta ang punto lang dyan, makuha lang yung mga bata. Wala nang parang buntalan pa ng salita, ganun. Parang sakitan pa ng salita. Hindi na kailangan. Gusto ko na wala nang sakitan ba? Yung bata lang talaga. Oo. Lagi yung sinasabi sa akin, huwag kang umasa, hindi mo makuha yung mga bata, hindi daw niya ibibigay. Yun lang po laging panakot niya sa akin. Kaya Diretso ka na lang naguguluhan po sa talaga ako kung ano diretso ka dapat na lang sa kong barangay. gawin. Para hindi na magulo, diretso ka sa Sige barangay, po. Women and Children's Help Desk, makakahingi ka ng tulong doon, sasabahan ka nila, kukunin yung mga bata, tapos you can live happily ever after. Yan ang, mo? Sige po. Opo. Mag-isa lang kasi po ako sa Maynila kaya kinakabahan ako kung paano lumaban. Okay. Ayun. Okay. Follow-up question, sister. Pag-uwi ko po. Yun lang po. Gusto lang kitang makausap. Gusto ko lang maano yung problema ko, malaman ko ano yung dapat kong gawin kasi parang nawalan ako ng confidence kasi nag-iisip ako kung paano gawin kasi malayo po kasi ako. Kinakabahan ako kung anong gagawin. Parang wala akong karamay, ganun. Okay. Okay, yun. Eto, Ayun karamay mo lang ko. po. Okay ka na? Apo. Salamat po. Sige. Nakausap na kita, brother. Idol talaga kita. Salamat, sister. Na-appreciate kita. Pero alam mo, brother, sumasabay din ako sa sa 1M. Nag-iipon na din po ako. Ayos, good. Nakaipon ka na? Oo. Opo, nakaipon na po. Okay, ayos. Lagi po ako nanonood ng live niyo. Brother, wala. Ngayon lang ulit sumamba na nakapaghapon ako eh. Kasi Lagi pa ako na- kanina hindi ako nakapag-live ng umaga. Sabi ko wala rin lang naman nangyayaring matino sa araw. Minsan po, pag nag-live kayo, na dito, yan ang oras na. Sabi ko, sana makaakyat ako. Ngayon, nakaakyat na ako. Sabi ko, ano kaya dapat kong gawin? Buti nakaakyat ako. Thank you, brother. Lang po. Salamat, sister. Bye-bye. Okay. Okay, salamat po. Sige. Okay, yung mga iba pang gustong umakyat sa live, ito yung 4 na square sa may bandang baba. Andyan yung option para mag-request na umakyat sa live. Sige, go. Nakakatuwa tong gray answer. Boss, kala ko ba off ka na sa ganitong content? Sa ganitong content. Off. Kala ko ba off ka na sa ganitong content? Paano off? Hindi ko gets. Lagi naman ako naka-live eh. Lagi ako naka-live. So hindi ko alam kung anong content yung tinutukoy mo na off. Joros Bundang. Ay, sarap ng buhay. Napakasarap ng buhay. Brother, good afternoon. Taga saan ka? Taga saan ka, brother? Brother, taga saan ka?
brother. Hello. Okay, next na muna tayo. Eduardo. Yung mga gusto umakyat sa live, nakikita ko marami rito eh. Ito yung 4 na square, dito sa may bandang baba, sa kaliwa. Andyan yung option para mag-request na umakyat sa live. Brother, good morning. Taga saan ka? Teka. Sige, okay lang. Willing to wait. Okay, good afternoon. Hello. Nandito na ba ako? Oo. Okay. Taga saan ka, brother? Ay, teka. Sandali. Parang Teka. Narinig mo ko? Parang napuputol yata ako. Hindi, malakas. Baka yung sa'yo lang may difference. Malakas. Sige. Good afternoon. Hello. Grabe. Meron akong napanood na isang mong video about sa curiosity mo doon sa salitang consciousness. Okay. Ba't ganyan talaga? Ako, may gusto akong ibahagi sa iyo na... Doon tayo sa tanong mo, Ano lang brother. naman ito? Doon tayo sa tanong mo. Doon tayo sa tanong. Ano yung ikinaka-curious mo doon sa salitang consciousness? Yung in kabuuan connection doon nun. sa Diyos. Yung kabuuan nun. Yung Na ako na rin kabuuan. mismo yung nag-aaral tungkol dun. Ako na rin mismo yung nag-aaral tungkol dun. Kasi kung mapapansin mo, sandamakmak yung katulad mo na nagtuturo ng kung ano-ano tungkol sa consciousness at may mga pastor pa, at may mga pare, at may mga parang psychologists, may mga ano pa, diba? Ang dami eh. There's just too much information around it. Pero ako curious ako dun sa sobrang daming bagay tungkol dun na ayokong mag-ere ng mga bagay na alam kong hindi nagme-make sense, tapos theoretical, tapos ang worst nun, yung mga, alam mo yun, yung mga konseptong walang pruweba. Kasi masyadong delikado yung konsepto ng consciousness dun sa konsepto na marami masyadong lumilitaw sa internet na walang pruweba. Yung iba, opinion lang. Sabagay. Ang daming ganun eh. Ang daming gustong magbahagi. Ang daming katulad mo, brother, na nagme-message sa akin na hindi, papaliwanag ko sa yung buo yung consciousness na yan. Tapos papaliwanag sa akin, tapos pag ako 1, 2 tanong lang, hindi na nila masagot. Akala ko ba papaliwanag mo sa akin ng buo? Meron mga ganun eh. Maraming mga dunong-dunungan, brother. Sobrang daming mga dunong-dunungan sa social media lalo. Tangina, sandamakmak yung mga dunong-dunungan yan eh. Tapos pag inungkat mo, hindi naman nagme-make sense eh. Minsan, yung mga tao na yung nag-iimbento ng konsepto tungkol sa consciousness, tungkol sa religion, sometimes they just have to check reality. Kasi minsan yung mga bagay na pinagsasabi nila, di nagme-make sense eh. I see. Katulad nun, yung konsepto lang halimbawa ng yung konsepto lang halimbawa ng reincarnation. Yung konsepto ng reincarnation galing sa Buddhism yan, galing sa Shintoism yan. Matagal ng aral yan. At sa Hindu eh. Oo. Tapos, pag chinek mo yung reality, ano ba reality? 100 years ago, 200 years ago, kalahati lang ng bilang ng mga tao yung meron. Somewhere around 4 billion lang. Saan ngayon galing yung ibang mga espiritu? Tapos, bakit gano'n? Ang sabi daw nila, parang higher being ang mga tao. Bakit pagdating sa tao, dapat galing yan sa lower form being, na mga tipong bakterya, gano'n, mga mabubuting bakterya na umangat ng konti at parang naging parang mga insekto. At mula sa pagiging insekto, naging parang vertebrate. Tapos mula sa pagiging vertebrate, naging tao. Parang gano'n yung konsepto nun eh, di ba? Bumabait daw ang mga hayop, kaya umaangat daw ng pagka-species. Bakit pagdating sa tao sumasama at dumadami ngayon ng masamang tao? Mas marami ng masamang tao ngayon kaysa dati. Lalo na lumitaw ang internet, mas marami ng masamang tao ngayon kaysa dati. Ano nangyari? Ba't pagdating sa tao sumasama? Isa pa yung konsepto na saan ngayon mahahanap yung logic na dito lang sa mundo nagpapaikot-ikot at hindi sa ibang planeta? Meron din naman buhay sa ibang planeta. Katulad nun sa Europa, yung isa sa mga moon sa ibang planeta, sa Jupiter. Sa Jupiter. Ngayon, meron na rong proven na merong bacteria doon sa ilalim ng permafrost. So may buhay din doon. Bakit hindi doon napupunta o sa ibang galaxy o dito na lang sa galaxy na to pero sa ibang habitable part of the galaxy? Bakit puro dito lang sa mundo nagpapaikot-ikot? Madaming bagay na hindi nagme-make sense tungkol sa maraming bagay ng buhay na mga pinaniniwalaan ng mga tao in general. Ang dami eh. So ako, I would rather
Kukonsultahin ko yung mga lumang libro, isama mo na rin pati yung mga iba't ibang mga tao, pero ayoko munang magpa-ere ng ibang tao sa programa ko para magturo sa akin, lalong-lalo na kung yung ituturo sa akin wala namang pruweba at hindi subok. Kasi kung subok na yan, malamang narinig ko na sa internet yan. Ganon yung konsepto eh. Kumbaga hindi ka pa open sa ngayon sa mga hypothetical na exploration lang naman. Hindi sa programa ko. Hindi sa programa ko. Pero kung may tanong ka, syempre entertain ko yung tanong mo. Ako sasagot ngayon. Kasi ang hirap naman na hahayaan kita na magsalita rito at mangaral sa programa ko. Tapos para bang ang dating ikaw na ngayon yung magte-take over ng programa. Kung gusto mo akong turuan, welcome ka, bisita ka rito sa akin. Yan ang pwede, gagana yun. Saan yan? Saan yan sa Dome? Nandito ako sa Dome sa Viewpoint. Sa Kasi may plano rin akong ibigay na libro din sa iyo eh. Kung totoosin eh. Babasahin ko yan. Babasahin ko yan. Wala kang tanong, brother? Sige. Wala naman na. Siyempre, iniskan ko muna. Baka naman, siyempre, pinibigyan ko rin ng consideration yung time mo at yung time mo rin as Na-appreciate naman kita. Salamat sa respeto. Pero, gusto bisita ka sa akin minsan, brother. Ingat at yan ang masarap-sarap na kwentuhan. Bisita ka sa akin dito. Yan. Kasi lilibre pa kita sinigang. Alam mo, ay, salamat. Masarap yan tayo. Basta ganito, may bibili na lang ako sa'yo para bilin ng isang kapatid hindi ng kaibigan, isang kapatid. Kung ano man yung ikinabad trip mo ngayong araw, ihinga mo yan ng malalim at kalmahin mo isip. Mas aandar ng mabuting isip mo kapag puno ng sakto oxygen yung utak. Yun lang na. Salamat, brother. Na-appreciate Sige. ko. Thank you Bye-bye. Sige. Thank you. Bye. Nakakatuwa naman yun. Tanggal yung bad trip ko. Ay, na bad trip na ako eh. Umakit siya na wala yung bad trip ko eh. Ay, couldn't add guest daw, sabi ng kay David. GG mga tao. GG. Bakit iba na oras? Hindi naman na iba oras. Yun pa rin naman. Na-late lang ako ngayon ng masyadong matagal kasi nagkakandaleche-leche araw ko eh. Good afternoon, Gigi. Taga saan ka? Dito po ako sa abroad. Sa abroad? Okay. Ayos. Ano tanong mo, brother? Dali. Brother, sobrang hina. Wala akong marinig. Hello. Hello po, naririnig mo na po. Hello po. Hello. Wait lang. Check ko lang muna sandali yung Bluetooth. Parang naririnig kita sa cellphone, hindi sa Bluetooth eh. Dali lang On ko lang uli yung Bluetooth ko. Naririnig nga kita sa cellphone, hindi sa Bluetooth. Dali lang Inaayos ko pa yung speaker ko. Dali lang Yung mga ilang segundo lang to siguro. Kung medyo matagalan. Sige brother, ano tanong mo? Opo. Tanong ko lang po, medyo nilista ko po yung mga tanong ko po. Yun, ayos. Ito po yung una ko pong tanong. Oo. Ano po ba yung mas maigi? Kumuha po ng life insurance tsaka health insurance or mag-ipon na lang? O maigi kung parehas. Para maigi kung parehas. Kasi casino lang naman ang insurance eh. Barya-barya lang naman yan eh. Maliban na nakukuha ka na sobrang mahal na klase ng insurance, kailangan mo ubusin niya yung savings mo ron. Syempre sasabihin ko sa'yo, diretso hindi practical yung gano'n na ubusin mo savings mo para lang bumili ng insurance. Kasi yung insurance kasi may mga kino-cover yan. Pero ang problema mo, paano pag nagkaroon ka ng problema na kailangan ng pera kasi hindi kino-cover ng insurance? Di ba? So mas maigi, meron ka nung parehas. Yun ang masasabi ko sa'yo. Mas maigi, meron ka nung parehas. Kasi kapag may pera ka, liquid ka eh. Halimbawa, nagkaroon ka ng problema sa puso, tapos meron kang insurance para dun sa sakit sa puso. Eto problema, paano kung kasama pala sa exception yung mismong eksaktong kaso nung sa'yo? Kasi meron akong tropa na ganun eh. Pero siya, yung
medyo malayo na kasi to. Kumbaga meron akong tropa, meron siyang tinutulungan na isa pa na merong insurance na may sakit sa puso. Tapos magpapa-bypass siya ngayon, surgery, bypass surgery. Ang problema, ang sabi dun sa insurance, hindi daw i-cover kasi kailangan daw na somewhere around 90% o 95% daw na barado na yung ugat bago nila i-cover. 80% pa lang na barado yung ugat. Pero sinabi na ng doktor kailangan daw ipa-bypass. So ngayon hindi daw sasagutin ng insurance yun. Pagka wala kang cash kasi hindi sagot ng insurance, o paano na? Ganon. Okay po, gets po. Oo. Baka kasi mag-fall ka under dun sa exception na hindi kasali dun sa insurance mo kung ano man yung i-claim mo na akala mo covered nila. Kailangan may pera ka pa rin, brother. Baka mamatsambahan na hindi po kasama sa includes nila po. Inclusion mo. Oo, tama. Halimbawa, may cover surgery yan, bypass surgery. Common yan eh. May coverage ka para sa bypass surgery. Pero naglalakad ka, natapilok ka sa tae, gano'n, tapos nabali binti mo. Hindi covered ang aksidente. Paano ngayon? Bakit? Nangyayari sa tunay na buhay yan, ha? Naglalakad ka, natapilok ka, tapos bali binti mo. Nangyayari sa tunay na buhay yan, ha? Masabi sa akin hindi. Tawa tong nasa gilid ko, eh. Follow-up question, brother. May pa po, ibang topic naman po. So actually, ito nga po, nasa abroad po ako ngayon. Tapos, ang mali ko po is, kumuha po ako ng life insurance, which is dito sa, yung international type ng life insurance. Kasi nga, nandito po ako sa abroad. Okay. Ngayon, itinigil ko po gawa ng bumaba po yung sahod ko ng sobra. Kaya hindi ko na po kayang i-monthly. Okay. So ang ginawa ko po, mabuti po, nung umuwi ako ng Pinas, napalitan ko po ng tig 2K lang a month ng BPI. So after nun po, ngayon, medyo hindi po yung pagkakamali ko na hindi po ako nag-ipon. Yung ipon ko po napunta na parang natapon lang, hindi ko po nakumpleto yung or na-surrender ko na lang po yung insurance na yun. So ngayon po, ngayon nagbabalak po akong umuwi na lang ng Pinas at umpisa po ng small business. Kasi po originally, bago po ako pumunta dito sa abroad, ang original plan ko po is mag-business po 7 years ago. Okay. Tapos, medyo Pisonet kasi po dapat yung i-business po. Ang problema, yung area ko po is Ay, sorry. Bata pa naman ako, mag-abroad ka muna. Kaya, ayun po yung mga signs. Kaya nag-abroad na rin ako kasi po yung ate ko babalik dito sa Qatar. Meron siyang kailangan niya ng aalalay sa kanya kasi galing siyang surgery from Philippines. Tapos babalik siya ng Qatar. So ako na lang din po. At para lang din po walang masabing pamilya ko na hindi ako sumubok ng abroad. Ayun po yung pinaka-deepest why ko, which is parang sablay. Tapos po, okay. Ngayon, sa ngayon, awa naman ng Diyos, nagkaroon po ng trabaho, nagkaroon po ng experience sa IT field. Okay. Tapos ngayon, nagde-decline po yung sahod, bumababa na po yung sahod. Which is parang kaya ko nang gawin sa Pinas. Ang balak ko is mag-work from home at the same time. Mag-small business yung food cart po. Starting from the small, ayun po, tatalinuhan ko po, pagtatrabuhan ko po, tapos pag-iipunan ko po. Ang tanong ko po dun, sir, may mga kapitbahay kasi akong yung mga friends ko. So, parang nahihiya ako na makita nila ako na food cart lang ako, tapos hindi, yun. Siyempre, expect nila galing ka sa abroad. Tapos pag nakita nila akong gano'n, tag-ina mo, kain pride ka nun, Brad, kain pride ka nun. Kapo. Ay, sabi, siguro bahala rin. Oo nga, alam mo, yun nga yung dahilan kung ba't ginawa ko yung kung di nyo nakita kung bakit ako pumunta ng Tondo para ipakita sa inyo na pwede kang magsimula kahit kailan at kahit saan. Pwede kang magsimula.
Tanggalin mo lang yan, taas kasi ng tingin mo sa sarili mo eh. Yung problema sa inyo OFW, tataas ng tingin nyo sa sarili nyo eh. Tangina, ayaw nyo na magtinda sa kalsada. Diba? Samantalang nung bata kayo, ayos lang naman na magtinda sa kalsada. Bakit ngayon nakapag-abroad ka lang, ayaw mo na magtinda sa kalsada? Dahil tingin mo, bababa yung tingin sa'yo? Ay di yung mga taong bumaba ang tingin sa'yo, alam mo na agad, hindi mo totoong kaibigan yan. Diba? Oo, ganun kasimple. Yung mga nagchichismis sa'yo ng hindi maganda, alam mo na hindi mo totoong kaibigan yan. Yung mga nagchichismis sa'yo ng hindi maganda, alam mo na hindi mo totoong pamilya yung mga tao na yan. At mga taong passers-by lang yan, at mga chismoso, at mga walang kwentang kaibigan, walang kwentang kamag-anak, walang kwentang kadugo, mga basurang tao yung mga yan sa buhay mo. Kasi hindi naman sila importante, isama mo pa na wala naman silang naitulong sa'yo. Kung meron silang naitulong sa'yo, bababatingin nila sa'yo, baka nagmamatter sila. Pero kung bababatingin nila sa'yo, tapos wala naman silang naitulong sa'yo, putang ina, wala silang kwenta, basura. Okay po. Ang problema kasi, brother, yung pride mo, ang taas ang tingin mo sa sarili mo. Ikaw yun, ang taas ang tingin mo sa sarili mo. Pero tignan mo, pag mababang tao ka at mababa ang tingin mo sa sarili mo, tignan mo, taasan mo yung pangarap mo, ibaba mo kasi yung tingin mo sa sarili mo. Doon nagkakaproblema eh. Pag tinataasan mo yung tingin mo sa sarili mo, tapos binababaan mo yung pangarap mo, nagkakabaliktad tuloy ngayon. Anong nangyayari tuloy ngayon, imbis na nangangarap ka ng malayo na pwede kang magsimula mula sa baba, hindi mo masimulan yung malayong pangarap mo dahil ayaw mo magsimula mula sa baba. Gusto mo nasa taas ka na agad. Ganyan-ganyan na utak ng mga scammer eh. Kung di mo napapansin, merong mga scammer na nagnegosyo, hindi gumana, pinagyabang na nilang businessman sila. Ngayon, dahil hindi gumana, naipit ngayon sila, gawa silang panibagong negosyo ulit na malaki na naman, kuha investor, hindi na naman gumana, sabay tago. Ayaw magsimula sa baba eh. Kaya nga, tingnan mo, ako hindi nyo napapansin, hindi ako kumukuha ng pera ng kung sino-sino. Hindi ako kumukuha ng pera ng investor, hindi ako kumukuha ng pera ng franchise, ang putang ina, hindi ako interesado sa ganyan. Kahit ano pa sabihin mo sa akin, mag-i-invest kayo rito, wala, sasabihin ko lang sa iyo, diretso. Hindi ko kailangan pera mo. Aanin ko pera mo, tangina, 600,000 na yung pera dito eh. Oo, aanin ko nga yung pera mo. Sasabihin mo, hindi, magpa-franchise kami sa'yo, Chester. Putang ina mo, hindi ko pa-franchise sa'yo ito. Hindi ko naman alam kung gagana to sa'yo eh. Di ba? Nagmamalasakit ako sa kapwa-tao ko. Hindi ko alam kung gagana sa'yo to. Sa akin gumagana. Bakit? Ako frontman nito eh. Malamang gagana talaga. Diba? Pero pag nasa ibang lugar na at wala ako dun, bamalay ko pa kung gagana yun o hindi. Ganun lang naman yun eh. Di gagawin ko, susubukan ko muna. Magdadalawang branch muna ako. Yung isang branch, nandun ako palagi. Yung kabilang branch, alam ng mga tao, wala talaga ako dun. Pag yung isang branch na yun, gumana pa rin kahit wala ako ron at alam ng mga taong hindi talaga ako pupunta sa branch na yun, o edi ngayon alam ko na gumagana yung sistema, tsaka ako ngayon pwede ipa-franchise. Ganun. Puta, start small muna, brother. Benta ka muna sa kalsada. Kung hindi kalsada, edi magbenta ka online. Wala naman nakakaya ron eh. Mag-TikTok affiliate ka. Oh, at least hindi ka sa kalsada nagtitinda, hindi ka naarawan, hindi ka naulanan, nasa kwarto ka lang. Kailangan mo hala na matibay-tibay ng internet. Kasi pag ganyan yung internet mo, may akala mo nagmumumug ka, hindi ka gana yan. Oh, alam mo? Opo, get ko. Ayun, sabi ko sa'yo, brother, huwag kang mahiyang magsimula sa baba. Tanggalin mo kasi hiya sa sistema mo, tapos matuto kang tanggapin kung sino ka talaga. Ang problema kasi meron kang tingin sa sarili mo. At hindi lang ito ikaw ha. Napakaraming tao merong mataas sa tingin sa sarili nila. Tingnan mo, puta, meron pa ba namang mas mataas na, alam mo yun, diba? Kung pagbagsak lang din naman at pagbagsak lang din naman, nakita mo naman yung status ko nung una. Diba, nakatuba ako pa ako. Tapos susunod doon, nagtatalot na ako ng tareta sa tondo. Diba, nagbabalat ako ng basura. O putang ina, kung tungkol sa status, ang putang ina mo, kabila ang parte ng mundo yun eh. Ang kausap ko ron sa kabilang status ko, mga milyonaryo, mga bilyonaryo. Ang kausap ko sa kabilang status ko, mga basurero. Oh, tamo, kabila ang status yun eh. Matuto kasi kayong lumaro. Pilipinas, matuto kayong lumaro. Maintindihan nyo yung konsepto na hindi lahat ng panahon paldo ka, regardless if it is business. Hindi na rin importante kung ano yan, freelancing yan, o employment yan, o investment yan. May panahon talaga ng tumal at may panahon ng lugi. O ngayon, dumating sa iyo yung panahon ng tumal. May ipong kang konti, gusto mo umuwi ng Pilipinas, nahihiya kang bumaba. Ako, diretso brother, bumaba ka na lang. Para pag nakaangat ka ulit, tangin na tanungin kanila kung paano mo nagawa pagkatapos kanilang laitin. Tama?
Ayun, yan ang sagot ko ron. Tama po, tama po. Oh. Follow-up question, brother. Actually, dito po sa Qatar, nag-try na rin po ako yung online selling. Pati po, actually, nilako ko nga sa may train station eh. Kahit di ko pa. Ganun po ako curious about sa business, owning. Parang mas pangarap ko yun. Ayun po yung next na tanong ko. Ang next na tanong ko po, nalilito po ako sa dalawa kong end goal eh. Gusto ko pong in technical software engineer at the same time business owner. Ganon. Pwede mo namang gawing negosyo yung pagiging engineer Ba hindi mo alam? Software engineer. Tama, di ba? Pwede mo namang gawing negosyo yun eh. Mag-hire ka sa ilalim mo ng mga taong ganun din ang ginagawa. Pero kailangan mo muna matuto maging salesman. Kasi ikaw muna ang mauuna magbenta ng mga software na binebenta mo. Tapos tsaka mo, pag nakabuo ka na ngayon ng sistema, nakita mo yung ginawa ko sa Project 1M, hindi naman kailangan ninyong magtinda sa kalsada katulad ko eh. Kung sa'yo na meron ka ng technical skills, pwede mong ibenta yung technical skills mo hanggang makabuo ka ng sistema. Pag nakabuo ka na ng sistema, patsi-patsi, parts by parts. Nung sistema na yon, ide-delegate mo sa mga empleyado. Bawa, kailangan mo ngayon na dumami ngayon yung deal na nako-close mo. O kailangan dumami yung deal na nako-close, kuha ka yung salesman. Turuan mo ngayon kung paano ibinebenta yung sistema na katulad ng ginagawa mo dahil salesman ka rin dapat. O tapos ngayon natutunan na niya, nakakakuha ng maraming kliyente. O susunod na ngayon, hindi ko na pala kayang mag-isa na ako lang nagbi-build ng mga software. Kailangan ko ng mga software engineers katulad ko din. O di tsaka kayo mag-hire na ngayon na isang piraso lang muna. Tapos nakadepende ngayon dun sa kung ano pangangailangan mo, dun ka ngayon mag-hire ng tao, pero dapat alam mo ginagawa mo dun sa mismong parte na yun ng departamento mo. Kasi pag hindi mo alam ang ginagawa mo, nakaputang ina mo, lolokohin ka lang ng mga empleyado, tatarantaduhin ka lang, kukunin yung sweldo, tapos alam mo yun, hindi ginagawa ang trabaho ng maayos. Kailangan kaya mong magturo. Dapat kaya mong magturo. Paano ka magiging magaling sa pagtuturo? Dapat nauna mo na munang pinagdaanan yung ituturo mo. Nauna ka munang mag-aral. Tama? Ganon. Hindi naman ganon komplikado eh. Gusto mo maging software engineer, pero gusto mo rin maging negosyante, pwede mo namang inegosyo yung pagiging software engineer mo. Ano ka? Make sense? Makes sense po. Good. Gets po. Okay. Actually, wala pa po kong skill ng software engineering. Di pa ako makabuo ng na program. Tapos mas lamang sa puso ko yung curiosity about sa traditional business. Gusto sana po talaga kahit pa paano small lang, mga ganun. Kung hindi mo alam kung ano ginagawa mo, kung ano talaga yung trip mo. Kasi mga tao nalilito dyan eh. Akala nila pag sinabing business, akala nila parang gagawa sila ng sistema, tapos paldo-paldo na, tuloy-tuloy na pasok ng pera. Hindi, puta, may serbisyo kang kailangan ibenta o produkto na kailangan ibenta. Pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo sa negosyo, ang pinakamadaling paraan para lumagatok ang buhay mo. Taka na, sunod niya, nag-abroad ka, kumamada ka ng maraming ipon dyan sa abroad, pag uwi mo ng Pilipinas, nag-business ka, tas naubos. Hindi mo alam kung ano ginagawa mo eh, diba? Hanap ka muna ng industriya ang gusto mo eksaktong pasukin talaga. Kung ang gusto mo software engineer, diretso ka na ron. Kung gusto mo food talaga, diretso ka na ron, matuto ka muna magluto. Pero kahit brother, pwede mong gawin business. Diretso kita, kahit ano pwede mong gawin business. Ano ba kasi ibig sabihin ng putang inang business? Hanap buhay. Ako diretso, lahat na lang ng 4 na quadrant na yan, ang tawag ko hanap buhay para kumita ng pera. Yung iba nalilito eh, kaya sumasambulat tayo para-parehas eh. Kasi there's this fucking delusion na parang unicorn investment ang putang inang business, na parang pag nagbi-business ka, mayaman ka na. Ang inang mga tao yan. Sa akin diretso, tawag ko dyan hanap buhay. Yung freelancing, yung employment, yung investment, yung business, lahat yan ang tawag ko hanap buhay. Yun lang yung paraan para gumawa ng pera. There's nothing magical about it. Wala namang kakaibang bagay dun sa nagbi-business ka. Wala. Pare-parehas lang yan ang tawag niya hanap buhay para kumita ka ng pera. Nalilito mga tao, nalilito. Ang pinagkaiba lang naman ng empleyado at saka negosyante, mas maraming sakit ng ulo negosyante kaysa sa empleyado. Ang empleyado clock in clock out. Ang negosyante, sila gumagawa ng sistema at nag-hire ng mga empleyado.
Ano ibig sabihin? Pwede ka naman mag-convert mula pagiging empleyado papuntang negosyante. Pwede ka rin mag-convert mula pagiging negosyante papuntang empleyado. Walang mali ron. May mga tao lang talaga na nalilito na akala nila pag sinabing business, mataas na tao na sila. Merong ganun delusion ng putang ina social media eh. Merong ganun delusion. Sa sobrang tindi nga ng delusion na yun sa social media, na para bang pag may business ka, mataas na tao ka na. Akala nila yung pag na-networking business. Ganun kabobohan ng putang inalipunan. Akala nila pag nag-networking ka, nagbi-business ka. Utang ina talaga. Wala ka malay, freelance salesman ka. Hindi nila alam yun. Akala nila nagbi-business ka. Ano kay ka para yumaman? Mag-business ka. Mag-business. Putang ina. Natatawa na lang ako dyan. Alam mo, totoo, yung mundo ng pagnenegosyo, kung tawagin nilang business, sa akin pag tinatawag na business, ang tunog sa akin yan, derechahan, business. Monkey business. Yun ang tunog sa akin yan. Unti-unti nga, nagiging mabaho na sa akin yung tunog ng business eh. Dati, pag tinawag na business, ibig sabihin niya, risk taker yung tao. Tapos, alam mo yung parang hindi siya makahinga sa pagiging empleyado niya. Tapos, nakarami na siya ng experience sa pagiging empleyado. Kaya ngayon, gumagawa na siya ng sarili sistema para dun sa, yung sistema na yun, pagka gumana, papaldo siya. Pagka nalugi, kakainin niya lang mag-isa yung lugi niya. Ganon dati sa akin yung ibig sabihin ng business eh. Hanap buhay yan, kumikita ng pera, nag-hire siya ng mga empleyado, kapag bigay siya job opportunities. Ganon dati yung tunog sa akin ng business eh. Ngayon, ang tunog na sa akin ng business, takina scamming eh. Diretso, oo. Sabi, paano nangyari yun, Chester? Hindi ko rin alam. Pero tignan mo, pansinin mo, karamihan ng mga nasa social media sa mag-business ka, ha? Tignan mo, may hanky-panking monkey business. Tignan mo, ang dami-dami nila, may hanky-panking monkey business. Lahat na lang ng tao kinukumbinsi nilang mag-business. Na para bang yan lang kaisa-isang paraan para yumaman without considering na tangina dahil empleyado, mayaman eh. Kung hanap kang pilotong mahirap, hanap ka, meron, konti. Hanap ka engineer mahirap, meron konti. Hanap ka architect mahirap, meron konti. Doktor mahirap, meron konti. Abogado mahirap, meron konti. Nakita mo yung mga professionals na may lisensyang inaalagaan, puta, karamihan dyan empleyado rin naman eh. Hindi naman automatic na may lisensyang inaalagaan, businessman ka na. At hindi rin naman automatic na kapag ka-empleyado ka, mahirap ka. Walang empleyadong yumaman. Ganyan pa mga putang ina eh. Tangina, alam mo, kaya nga sabi ko eh, hindi ko na matiis yung ganyang klase ng kabobohan sa internet. Kaya nga nagtsaga tuloy ako ngayon ng lumitaw kahit ang sarap-sarap na ng personal na buhay ko eh. Okay nang ina mo, sarap-sarap ng personal na buhay ko. Nung pumasok ako sa social media, nagka-leche-leche, ang putang ina. May mga death threat ako, kaliwat kanan, nilalait ako ng mga tao. Pukin ang ina nyo, gusto ko nga lang tumulong eh. Kasi nga, dinidelusion kayo ng mga pukin ang ina businessman, ng mga sinungaling na mga hayop, na mga scammer. Ang dami niya sa social media. Pilipinas, matuto ka Pilipinas, hindi lahat ng tao pang negosyo. Hindi lahat ng tao magiging businessman. Putang ina. Unti-unti, naririnig ko yung social media eh. Pagka ang isang, pansin mo to, pag yung isang influencer, pinatutunog na lahat na lang ng tao kailangan mag-business, tignan mo ang negosyo niyan, scamming. Tignan mo, rehistrado rin sa gobyerno yan. Pero tignan mo gawain nila sa loob, panloloko ng kapwa. Kasi hindi naman automatic na dahil rehistrado sa gobyerno, hindi na panloloko ng kapwa yan eh. In case hindi nyo alam, tignan mo yung mga networking in general. Paano haratsada nila? Rehistrado yung negosyo, may product, pinapangakuan ka, yayaman ka. In short, ang ibinebenta sa'yo, hindi yung produkto. Ang binebenta sa'yo, yung pangakong yayaman ka. Totoo ba yon? Tignan mo na lang, mag-business ka. Diretsahan lang. May mga tao, delusional eh. Lalo sa social media, pukin ang ina mo yung kalakot ka ng dark psychology na ginagamit ng mga hayop na pukin ang ina mga sinungaling na mga yan. Ang dami nila. Yung mga tao sinasabi na lahat na ng tao parang kailangan mag-business. Alam mo talaga eh. Alam mo, amoy na amoy mo talaga eh. Amoy na amoy mo talaga. Itong putang inang to, manloloko to ng tao eh. Kahit rehistrado yung negosyo mo, wala akong pakialam. Kahit rehistrado pa yung negosyo mo, wala akong pakialam.
Tignan mo kung paano nila hinaharatsada marketing nila. Ang binebenta, pangakong yayaman ka sa business nila. Kaliwat kanan yan, hindi lang yan sa networking. Pati franchising, ganyan na rin halos. Pinapangako sa'yo, 2 buwan, 3 buwan, 5 buwan, 9 na buwan, ROI ka na. Ang putang ina mo, yung pala 9 na buwan, lugi ka na, kanila na yung pera mo. Tang ina. Napansin nyo, hindi ko, puta, kita nyo yung Project 1M, ang bagal-bagal. Bakit ang bagal-bagal? Kasi ganyan yung totoong paggawa ng pera. Mabagal talaga, boring talaga. Yan ang totoong paggawa ng pera, Pilipinas. Yung iba ang gusto, easy money, bigla ang darating ang pera at napakayaman mo na agad kasi nag-business ka. Oh, hindi nyo alam, 2 taon yan, mga gago. 2 taon, 3 taon, 5 taon bago ka pumaldo sa negosyo. Kung hindi ka willing mag-go through dun sa 5 taon, dumudugo ka ng pera at dumudugo ang utak mo sa dami ng putang ina sakit ng ulo sa empleyado, sa taxation, sa sistema, at sa merkado. Kung may bibili pa ng putang inang produkto mo, tang ina mo, hindi ka pang businessman. Tang ina mga tao talaga delusional eh. Delusional ang mga tao. Okay ng ina. Tingnan mo, pansinin mo in general sa merkado. Pansinin mo, lakad ka lang sa kalsada, highway, lakad ka sa highway. Tingnan mo yung mga business na nakakapanatili. Pansinin mo, sa mas madalas na pagkakataon yung mga business na bago ha, paglipas ng mga 4 na buwan, 6 na buwan, tignan mo kung nandun pa. Wala kayong malay sa statistics ng business eh. Pag ang business startup kasi simula pa lang, mas malamang na lumagatok yan. Somewhere around 80 to 90% chance na bumagsak ang negosyo sa unang taon pa lang. And it goes up to somewhere around 95% kapag sa unang 5 taon. Puta, isipin mo yun. Isipin mo yun na apakababa ng tsansa na pumaldo ka sa negosyo dahil yun talaga ang statistics ng overall. Kabuuan yan. Sa buong mundo, ganyan na itsura ng business field. Sa buong mundo, ang merkado, ngunguyain ka. Iahambalos ka sa kalsada. Tatayo ka pa, ngunguyain ka uli niyan. Iahambalos ka uli sa kalsada. Tatayo ka uli, ngunguyain ka uli niyan. Tahambalos ka uli sa kalsada. Pag hindi matibay ang isip mo, hindi matibay ang dibdib mo, magpapakamatay ka, kabibusiness mong pukin ng ina ka. Yan ang hindi pinag-uusapan sa merkado eh. Tena mo, pansinin mo, 2 lang nagsasalita dyan sa social media eh. Sa social media, 2 lang nagsasalita. Yung pumaldo sa business at saka yung scammer sa business. 2 lang sila. 2 lang sila. Minsan yung pumaldo, siya na rin yung scammer. Tena mo, pansinin mo, 2 lang yan. 2 lang nagsasalita sa social media tungkol sa business. 2 lang. Yung isang pumaldo sa negosyo at saka yung isang scammer. Minsan, yung pumaldo, siya na rin yung scammer. Hindi nyo lang alam. Hindi nyo lang alam. Tingnan mo, ungkatin mo lahat yan. Ungkatin mo lahat na nagsasalita sa social media. Ungkatin mo lahat. Tangina na, napakabihira lang naman ng katulad ko na hindi ako interesado sa pera nyo eh. Napakabihira nung kaparehas ko na hindi interesado sa pera nyo. Tingnan nyo, lahat na nagsasalita sa social media may binebenta. Pansinin nyo yun, pansinin nyo. Lahat na nagsasalita sa social media may binebenta. Parang ako lang yata yung kaisa-isa siraulo para mag-live ng ganito nang wala akong tinitinda sa inyo. Ako lang, kaisa-isang siraulo na nagla-live ng ganito mula noon na walang tinitinda sa inyong kahit ano. Lahat sila may binibentang course, may pinapront na business, nagpapa-franchising, na hindi mo naman alam kung papaldo ba dahil di naman kilala yung putang inang brand nila. Lahat sila pinipilit ka na bumili ng produkto para i-business mo daw. Puki ng inang yan. Alam nyo, derecha ang Pilipinas. Diretsuhin ko lang kayo, mas madaling maging empleyado. Kung gusto nyo madaling maging empleyado. Mas madaling maging empleyado. You don't have to go through the struggles and the hardship na katulad ng nangyayari sa tunay na buhay sa mga totoong negosyanteng hindi scammer. Kasi maderechahan lang din. Derechahan, napakadaling gumawa ng pera kung scammer ka. Magpanggap ka lang na sobrang yaman, bilyonaryo ka sa social media, automatic na agad pupunta sa'yo mga tao, bibigay sa'yo pera nila eh. Automatic na eh. Bakit? Naiinggit eh. So you prey on the people na naiinggit sa'yo. Yun ang totoo. Ang target audience mo talaga, yung mga taong naiinggit sa'yo. Dahil naiinggit sila sa'yo, didikit sila sa'yo, bibigay ngayon nila yung pera nila sa'yo, akala nila yun na ngayon yung magpapapaldo sa kanila. In short, nanloloko ka lang ng tao. At napakarami niyan. Napakarami niyan sa social media. Napakarami sa social media ang nagpapanggap na milyonaryo
bilyonaryo, trilyonaryo, zilyonaryo para ibigay mo yung pera mo sa bulsa nila. Diretsahan lang. Tingnan mo, ito nga lang nakaraan eh. Apakarami. Nakikita nyo naman sa TikTok eh, 'di ba? Kaliwat kaya na ng daan nung isa eh. Yung isa, kaliwat kaya ng daan eh. Wala na halos bumibili ng produkto niya. Ang target audience niya na ngayon, hindi na yung merkado na kumakain ng produkto niya. Hindi na. Ang target audience niya ngayon, yung gustong magpanggap na businessman. Bebentahan niya package. Package. Wala na kumakain ng produkto niya eh. Wala na eh. Ngayon, ang ginagawa na ngayon nila, ang target audience na ngayon nila, ang target market na nila, para matuloy yung business nilang palugi, eh yung mga tao na gustong magpanggap na negosyante para i-resell yung produkto. Tignan nyo social media, pansinin nyo yun. Yung mga parang beauty products, ganun, hindi na ang target, yung mga iba ron sa kanila, hindi na ang target eh yung mismong consumer na ipapahid mo sa mukha mo yan, ganun, o parang kakainin mo yung chichirya niya, ganun, o yung kung ano man yung putang ina. Hindi na yung mga consumer ang target audience nila. Ang target audience na nila, yung gustong magpanggap na negosyante. Tagpa 5,000 lang ang package, 10,000 lang package, bibigay sa'yo dami ng produkto, bahala ka na sa buhay mo paano may bebenta yan. Oh, lamunin mo ngayon kung hindi mo kayang ibenta. Ikaw na ngayon kumain ng sariling produkto na binili mo. Tangina bobo, tangina mo, naloko ka. Alam mo, ang merkado ngayon sobrang twisted. Lahat ng tao pinapagpanggap nilang negosyante. Lahat ng tao halos pinapagpanggap nilang negosyante. O eh dahil ngayon hinihilot nila utak ng merkado para lahat na lang ng tao kailangan mag-business. Lahat ng tao kailangan mag-business. Eh ikaw ngayon tanga, sumakay ka sa bandwagon na yun, akala mo ikakayaman mo pag-business. O ngayon punta ka ngayon sa kanya. Pagpunta mo sa kanya, bibigay mo pera mo doon. Tapos imbis sana may ipong ka, ang tanga mo sa kanya napunta, gago. Ang labas ngayon, siya yung yumaman dahil sa panloloko sa'yo. Ikaw ngayon mukhang tanga, inutil, bobo, estupido. Binigay mo pera mo ron, ulul, mababawi mo pa ba yun? Nasa iyo na yung produktong hindi mo kayang ibenta eh. Tangina. Diretsa lang, hindi lahat ng tao kailangan mag-business. May mga tao pang empleyado talaga at papaldo sila sa pag-i-empleyado. Kaya sabi mo, paano nga papaldo? Matagali ka yun. Bakit akala mo ba madali pag-business? Dalawa lang, ulitin ko, dalawa lang nagsasalita sa inyo sa social media, Pilipinas. Isang pumaldo talaga totoo sa negosyo at saka isang scammer. Minsan yung pumaldo siya na rin yung scammer. Dalawa lang yan. Bakit dalawa lang? Kasi hindi naman nagsasalita yung mga lalugi. Bakit hindi nagsasalita? Kasi iba sa kanila nilalamon ng kahihiyan or worse, patay na sila. Nagpakamatay dahil sa lugi. Eh tad-tad ng utang eh. Tangina, syempre pag nalulugi negosyo mo, bobo ka, hindi mo alam ginagawa mo sa pagnenegosyo, nahikayat ka lang ng sino mang influencer na mag-business ka. Nung una pumapaldo, pinatikim ka ngayon ng merkado, sinugal mo, pinatikim ka ng merkado, tapos ngayon hindi na ngayon kinakagat ng merkado dahil nagsawa na sila sa tinitinda mo. O ngayon, ano ngayon ang gagawin mo? Syempre, uutang ka. O tapos, nung umutang ka, hindi mo na ngayon mabayaran. Ano ngayon ang gagawin mo? Isasanla mo ngayon ang kotse mo o ang bahay mo. Tapos ano ngayon mangyayari? Hindi mo na mabayaran. Ano ngayon ang susunod? Pipilitin mo na mang-scam ng tao. At ano ngayon ang susunod? Mababaong ka na sa kaliwat kanang putang inang bongbong ng utak mo. Oh, tapos ano ngayon susunod? Papakamatay ka na. Naipit ka na eh. Naipit ka na. Kaparehas ng mga naglalaro ng scatter. Tingnan mo, yung iba dyan nagpapakamatay na. Bakit? Eh putang ina, bobo eh. Naipit na eh. Diba? Makakabawi pa ikaw, makakabawi. Ganyan yan, mga negosyanteng bobo. Makakabawi ka, makakabawi. Tangina, 3 taon ka nang hindi kumikita. Puki ng ina mong bobo ka. 3 taon nang sawang-sawa sa produkto mo. Yung mga tao, kasi hindi ka nag-i-innovate, leche ka. Dahil dun sa hindi mo pag-i-innovate ng mga produkto mo, tapos bumagsak pa serbisyo mo, dahil nilalamyerda mo yung pera mong bobo ka. O ngayon, bumabagsak ngayon ang negosyo mo, 3 taon ka na ngayong hindi kumikita, at swerte na kung ma-break even ka, pero ang malamang, yung dating kinikita mo sa mahabang panahon, binabalik mo na ngayon sa merkado yung pera. Nagbabayad ka ng renta, nagbabayad ka empleyado, nagbabayad ka ingredients, sisira lang. O tapos pagdating ngayon sa dulo, tingnan mo magiging ending mo, ubos ngayon lahat ng pera mo. Hindi yan ang hindi kinukonsidera ng mga tao. Akala nila dali-dali ng pagnenegosyo eh. Akala nila ang dali-dali ng pagnenegosyo without considering na hindi nyo alam gaano karaming tao na yung nagpakamatay dahil sa putang inang pagbibusiness. Alam mo yung konsepto ng pagbibusiness is a very mental type of endeavor.
Hindi nyo lang alam yun, pero tangin nakakasira ng ulo pag nanegosyo kung alam nyo lang. Kung hindi matibay ang utak mo, wag na, mag-empleyado ka. Marami kang pera sa pagiging empleyado. Imagine mo yun, no? Quincenas katapusan, kumikita ka, tuloy-tuloy lang pasok sa'yo ng pera. Kailangan mo lang mag-clock in, clock out, gawin yung kailangan mong gawin. The end. Yun lang. Clock in, clock out, pakisama ka ng konti para di miserable ang buhay mo. Dagdag na lang yung pakisama sa hindi naman binabayaran yun. Di ba? Clock in, clock out, gawin mo yung kailangan mong gawin, makisama ka ng konti, tapos tanggapin mo yung sweldo mo, okay lang ina ka, tuloy-tuloy ang pasok ng pera mo. Huwag ka lang masyadong maluho, huwag ka masyadong magastos, tinan mo, ang dami mong pera. Mga tao, bobo eh. Takinan to, sarap-sarap ng buhay ng maging empleyado, nagpipilit mag-business. Bakit? Nakakita sila isang influencer, naka-sports car, naka-yate, akala nila ganun din yung magiging buhay nila. Wala ka mala, hindi rental lang yung mga sports car na yan. Bobo ka kasi di mo inungkat yung idol mo. Putang inang yan. Ay, buhay. Pilipinas, putang ina mo, matuto ka. Putang ina mo, wag kang bobo. Pipili ka na lang ng mga iidoluhin, yung mga flashy-flashy pa sa social media. Kung pipili ka ng mga iidoluhin, I will say, Francis Kong. Ayan, panalo Francis Kong. Tapos yung iba pang mga matatanda na mga negosyanteng luma. Sila sila Ayala, sila yung Sobel, sila Gokong Wei, Henry C, Lucio Tan, Ramon Ang. Tingnan mo, pare-pareha sila na sinasabi, huwag ka masyado maluho. Pare-pareha sila sinasabi, huwag ka masyado maluho. Tingnan mo, pansinin mo, Pilipinas, yung mga bilyonaryo mo na totoong bilyonaryo, sila nagsasabi huwag ka maluho. Itong mga nagpapanggap na bilyonaryo sa social media, sila nagsasabi magluho ka, gayahin mo lifestyle namin. Hindi nyo napapansin yung Pilipinas? Napakatatangan nyo naman. Putang ina, mga tao patangan ng patanga eh. Pag habang lumilipas yung panahon, patangan ng patanga, pabobo ng pabobo. Bakit? Naiinggit doon sa mga putang inang gagong influencer eh. Nagpakita ba naman ng sports car? Akala ng mga tao tuloy kanya yun. Nakitayo-tayo lang naman dun. Eh sabi ko nga sa inyo, Pilipinas, nakita nyo nung nakaraan, nagpa-picture ako dun sa dun sa Mercedes-Benz na diplomat nakasulat. Ewan ko, nakita nyo yan ha. Pero uulitin ko, kahit sino kaya magpa-picture sa mamahaling kotse katulad ko. Tanginan nyo naman. Mag-isip naman kayo. Kahit sino kayang magpa-picture sa mamahaling kotse katulad ng ginawa ko nung nagpa-picture ako dun sa Mercedes-Benz na nakasulat diplomat. Hindi sa akin yun, tanga. Ang tanga nyo naman para isipin yun sa akin yun. Hindi naman ako diplomat eh. Alam nyo nga kriminal ako minsan panahon. Kinang-inang niya naman oh. Putang ina mga tao to, napakagagalibol. Wala kasi nagtatapat sa'yo Pilipinas eh. Tangina, halos lahat ng influencer mo sinungaling eh. Halos lahat ng influencer mo Pilipinas sinungaling. Putang ina. Halos lahat. Dahil na sa business field, halos lahat ng influencer nyo sinungaling. Diretsahan lang tayo. Tangina, halos lahat sila. Lalo na yung mga yayabang-yabang sa social media, karamihan dyan sinungaling. Uulitin ko, karamihan sa mga yayabang-yabang sa social media sinungaling. Yung mga nakikita nyo sa kanila, karamihan dyan front lang, front. Either nirentahan, hiniram, o nakipicture, o nakiupo-upo, bla bla. Hindi kanila yung iba ron. Yung iba kanila, pero majority hindi. Kilala ko yung mga yan, personal pa eh. Kilala ko yung mga yan, personal pa. Kaya kasi sinasabi ko na sa inyo eh, diba? Ang sinasabi ko sa inyo, hindi yung individual. Ang sinasabi ko sa inyo, tignan nyo pattern. Tignan nyo yung pattern mismo. Tignan nyo yung pattern ng mga tao. Huwag nyong tangahan, huwag nyong bobohan. Yung pattern na yan na nakikita nyo sa isang influencer, makikita nyo yan ng paikot-ikot, paulit-ulit, all throughout your life. Yan ang pattern ng sinungaling. Ang pattern ng sinungaling, punong-puno ng kayabangan sa mga bagay na kunyari sa kanila. Lalong-lalo na sa social media. Yan ang pattern ng sinungaling. Tapos dyan mo ilalagay pera mo. Ang bobo mo pag naglagay ka ng pera mo dyan. Pilipinas, ingatan mo sarili mo. Masyadong maraming gutom na buhaya sa social media. Napakaraming gutom na buhaya sa social media. Anyways, follow-up question, brother. Salamat sa mo boss, inputs mo. Gets ko yung mga points mo. Good. Papatunayan ko yung inshallah yung gusto kong mangyari. So, salamat sa payo mo. Galingan mo sa buhay, brother. Okay. Salamat. May other question pa po ako. Actually, since nandito po ako sa may ibang bansa,
yung jowa ko po nakuha ng pag-ibig for close na bahay. Okay. So, bidding kasi yun. So, mabilisan yun. Kaya sa kanya nakapangalan. So, ako yung nagbabayad pero sa kanya nakapangalan. Akin okay lang naman kasi nga jowa ko naman siya at may balak naman talaga kami magsama. Ang ayaw lang ng pamilya ko na hindi sa akin nakapangalan kasi hindi nga ako nagbabayad. Anong masasabi mo doon, boss? Tigilan mo kasi yung pagpapangalan ng mga ari-arian mo sa ibang tao. Simple. Jowa mo yun, hindi mo naman alam kung magkakatuluyan kayo nun eh. Ay, tignan mo, pag naghiwalay kayo, lagatok ka. Ang dami na niyan, brother. Marami nang nangyaring ganyan. Marami nang nangyaring ganyan. Yung OFW, pinangalan sa jowa, naghiwalay sila, inangkin ng jowa. Lumang tugtugin na yan, brother. Laging recipe for disaster yan. Laging recipe for disaster yan. Lahat ng pinagtrabahuhan mo, sa'yo mo ipangalan. Ganon kasimple. Para you don't have to go through the struggle, the hardship, and the heartaches na naghahabol ka pa sa bagay na sa'yo naman talaga. Tangina nga yung sinasabi ko puta, kabubuhan ng maraming OFW yan eh. Hindi lang sa bahay, hindi lang sa kotse, pati sa pera. Sa iba, kung kani-kanino binibigay yung pera. Pati ka mag-anak, pinapahawakan ng pera. Putang ina, ano ba namang kalokohan yan? Tapos aasa ka ngayon, sana hindi ka tinatarantado. Tangina naman, brad. Talinuhan mo naman. Tingnan mo, yan palang simpleng ganyan ha. Yan palang simpleng ganyan. Tingnan mo, hindi mo na tinalinuhan, tapos magbi-business ka pa, lagay na yan. Magbi-business ka pa, lagay na yan. O ngayon, papangalan mo ngayon yung negosyo sa kanya. Ay putang ina mo, bobo mo. Ay, di, nandito na po siya ngayon. Kasama ko na po siya ngayon. It doesn't matter, brother. Wag ka magpapangalan ng kahit na sa hindi mo naman asawa. Basic. Bakit? Hindi mo naman sigurado kahit magkasama pa kayo niya kung mananatili bang kayo niyan eh. Kung magpakasal kayong dalawa, edi conjugal property na yan, mapupunta rin naman sa kanya yan, mapapangalan din naman sa kanya yan. Ba't inuunahan mo pa? Diba? Kung dun pa lang sa napakasimpleng desisyonan pa lang sa buhay sa buhay. Mas malaking desisyonan ng buhay. Hindi mo na makuha-kuha ng tama, magbi-business ka pa, putang ina ba? Brother, dediretsoin kita. Hindi ka pang business kung ganyan ka magdesisyon. Emotional ka. Hindi ka logical mag-isip. Yan ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. I'll take that. Good points. Ito po, huli kong question. Medyo personal para sa'yo. Pero, tanong ko lang po, kung wala yung nag-ampon sa'yo, ganyan, sa tingin po, ganyan pa rin po ba yung pataba yung utak? Hindi. Na nagbigay sa'yo ng wisdom? Hindi. O siya talaga yung foundation? Isa siya sa mga foundation, I would say. Kasi pag meron kang tinanggal sa isa sa mga pundasyon, hindi magiging ganun pa rin ang itsura nun. So kung hindi ko pinagdaanan yung mga pinagdaanan ko, palagay ko hindi. Kasi ang nanay ko kasi, kung halimbawa, mahal naman, hindi nagdesisyon ng logical ang nanay ko at hindi ako binenta dun sa matanda. Baka ngayon binibenta ko titi ko kapalit ng pera. May itsura ako eh. Baka ganun. Kasi ang nanay ko kasi nagtitinda sa Baklaran dati nung buhay pa siya. Nagtitinda ng nagtitinda ng shorts ganun kasi nag-OFW siya, doon sila nagkakilala ng tatay ko. Ang problema na buntis siya. Pagbaba ng barko, di na ulit nakasampa ng barko kahit kailan kasi yung kapatid niya nagtatrabaho sa POEA tita ko yun eh. Yun yung nagpasampa sa kanya sa barko. Tapos nung sumampa sa barko, pagbaba buntis. Nangyari, takot sa scrutiny ng mga tao, ginawa binenta ko. Nung binenta ako ngayon, putang inang yan. Okay naman, ayos naman yung buhay. Pero kung sakaling hindi niya ako binenta, ang naging buhay niya kasi matinda-tinda ng kung ano-ano lang sa Baklaran at saka sa at saka sa anong tawag dito? Sa Plaza Miranda, sa Quiapo. Yun yung buhay niya eh. Nagtitinda lang ng kung ano-ano sa tabi ng kalsada. Yun ang naging buhay ng nanay ko. Tapos, alam mo yun, siguro kung ako kasama ng nanay ko, tapos, alam mo yun, mula pagkabata, andun ako. Baka yung marami kasing club dun sa paligid eh. Kinikwento sa akin ng nanay ko, yung mga poging lalaki daw, lalo na dun sa Baklaran, yung mga poging lalaki daw, dun sumasayaw. Kung mo alam ng nanay ko yun, baka siguro, baka dun niya ako pinasalang. Twisted utak ng nanay ko eh. Baka dun niya ako pinasalang. May itsura ako, di naman ako kapangitan eh. Anak ako ng kano eh.
Ganun, sumamba lang talaga, swerte lang talaga yun eh. Alam mo yan yung bagay na hindi lahat ng bagay maya-attribute mo sa skills eh. Hindi mo masasabing, hindi Chester, lahat ng meron ka ngayong pinaghirapan mo. Hindi ko masasabing ganun. Merong swerte. Well, hindi naman ako naniniwala sa swerte. Ang masasabi ko, mabuting tsamba. Eh yung tsamba na nangyari sa akin, tsamba lang talaga. Tsamba yun eh. Tsamba. Hindi ko naman lahat ng bagay ma-attribute. Sobrang galing ko kasi tinrabaho ko. Hindi ganun. Tangina mo, arrogante ka ron, ulul. Hindi lahat ng bagay masasabi mo tinrabaho mo. Bakit? Eh sobrang tindi mo nga trumabaho tapos natipos ka, patay ka. Ano palagay mo? Magiging influencer ka pa? Hindi ganun yun. Naglalakad ka, yung kanina halimbawa ko, nadulas ka sa tae, tapos hindi balibinti mo pero nabagok yung ulo mo, patay ka. Di ba? Meron tsamba eh. Yung mabuting tsamba ko, nakapanatili akong buhay hanggang ngayon. Tapos lahat ng mga na-experience ko, kasama na pati katarantaduhan ko noon. Yun yung tsamba ko. Na ngayon, napapakinabangan ko ngayon yung mga tsamba na yun para makinabang din kayo sa akin at the same time. Yun. Follow-up question, brother. Okay na, bossing. Salamat sa iyong oras at sa mga real talk mo sa akin. Papaunin ko yung napang buhay. Okay. Sana makita kita. Bisita ka lang dito pag yung Pinas. Basta yung bahay, pangalan mo sa'yo. Huwag kang tanga, pangalan mo sa iba. Tapos pag naghiwalay ka, lagatok ka. Okay, ingat ka. Bye-bye. May tanong ako sa'yo. Sige, go. Kunyari, napaisip ako eh. Kunyari, kung umuwi ako dyan, tapos gusto ko sanang mamasukan sa'yo kahit mga 2 weeks lang. Para lang maranasan ko yung bumbong. Para makita ko aking banda, makapag-business kaya ako ng gantong food. O hindi Tangina, pwede nga yun, ano? Nagpapahanap, alam mo totoo, nagpapahanap na ako ng bahay dito eh. Para gagawing training facility eh. Wala kayong babayaran doon sa training facility niyo, basta yung pera ng project ko ano yung gagamitin ko. Nagpapahanap na ako ng bahay dito na medyo malaki-laki ng konti. Para yung mga gusto magstay in sa akin. Kasi alam mo diretso, ang dami nagme-message sa akin na kaparehas mo, brother. OFW, alam mo yung ang dami nilang pera, gusto nila magtago sa kamag-anak nila, ayaw nilang gastusin yung pera nila, ganun. Tapos baka pwede daw sila muna dito, ganun, kahit di ko na daw sila bayaran. Sabi ko, pwede siguro yun. Hindi naman ako interesado sa pera nyo eh. Magtatrabaho sila. Oo, ganun. I get free labor. Kayo naman, nakakatakas naman kayo. Ang kapalit naman ng labor na yun, may pagkain kayo, tirahan, ilaw, tubig, tapos lahat ng tanong ninyo siguro sa buhay, ganun. Kahit pa paano, maunti-unti natin, masasagot, ganun. I get free labor out of it. Pero hindi naman ako yung nag-offer ng ganun eh. Kayo yung nag-offer ng ganun sa akin eh. Sabi ko, ako parang win-win situation yun. I get free labor, you get wisdom, you also get food and shelter. At saka tropahan na masaya. Kasi masaya lang kami rito eh. Dito ka sa gilid ko si Masaya eh. Masaya kaway ka nga mo rin dito. Naka-day off to ngayon eh. Ito putang inan to. Naka-day off ang putang ina. Ba't hindi ka pa kasi umaalis? Naka-day off ka ngayon eh. Nakabook na ako. Okay. Naka-day off ayaw umalis. Putang inan to. Ewan ko yung mga nandito. May mga nandito kasi nagde-day off lang para matulog. Ganun. Kasi okay sa akin yun, ayos yun. Pero sabi ko ako, alis kayo. Putang ina, umuwi kayo sa pamilya nyo, kinang-ina nyo. Day off kayo, ayaw nyo kumalis. Ano pa naman, day off kayo, tapos nandito rin kayo. Ayaw kumalis sa mga putang ina. Parang ito, tangina to, naka-day off na to kahapon pa eh. Hindi ko alam ba't ayaw pang umalis dito eh. Mahal na mahal mo talaga ako eh, no? Ayaw magsialis. Mag-day off, nakakatampag mag-day off. Yun nga eh. Ako na nga. Alam mo, eto nga eh. Etong si Masaya, pukin ng ina, hindi talaga nagde-day off to. Ako pa nagsabi sa kanya, Brad, mag-day off ka, pukin ng ina ka, magpahinga kang hayop. Tang ina, ayaw nagde-day off. Ayaw. Noong nakaraan nga eh, lahat sila ayaw mag-day off. Sabi ko, sino sa inyo ako mag-day off? Wala, boss, wala. Tangina lahat, kanya-kanyang linggo nun sa paligid eh. Walang gusto mag-day off eh. Sabi ko, puta kayo na mag-day off kayo mga gago. Libre lang mag-day off, bayad pa rin kayo kahit naka-day off kayo. Walang gusto mag-day off. Pag ginawa ko, sinarado ko yung tindahan, kinang-ina nyo. Lahat tayo mag-day off, putang ina nyo lahat. Walang gusto mag-day off. Kinang-inang yan, kailangan ko pa isara yung tindahan para lang lahat sila mag-day off sabay-sabay. Kahit naka-day off, nandun kami dalawa ni Masaya sa bahay. Putang inan to, parang gago. Ayaw umalis.
Ako lang kayo nagpapaalis sa kanila, ayaw umalis eh. Pag-gastos daw kasi lumayo. Eh nga kasi may disiplina na eh. Hanggat hindi pa nakakaalago itong mga to pagdating sa finances, ayaw muna nila mag-day off. Naituro ko sa kanila yun. Kailangan kasi yung momentum. Yung papansin nyo Pilipinas eh, tuturo ko sa inyo momentum kailangan. Momentum, sobrang importante ng momentum. Mapapansin ninyo, bakit karamihan sa mga Pilipino mahirap, lalo na pag-empleyado hindi makaipon? Kasi yung momentum napuputol tuwing weekend. Kung di nyo napapansin, yung momentum napuputol. Tuwing weekend, alam ba, lunes hanggang linggo, lunes hanggang biyernes magtatrabaho ka. Then may momentum ka ngayon. Pansinin mo, pagka Lunes, parang halos hindi mo pa gustong magtrabaho at parang umiinit pa lang ang karburador mo. Pero pagdating ng Biyernes, pamparagan ka na. Ito problema. Pamparagan ka ng Biyernes. O tapos pagdating kayo ng Sabado, Linggo, putang ina mo, wala ka nang kinikita, ang laki pa ng ginagastos mo. Pero pag pumapasok ka sa trabaho, mga 100, 200 lang, malaki na 300 na ginagastos mo isang araw. Pag nag-weekend, ang putang ina, 1,000, 2,000, kulang 3,000. Isang weekend lang, 2 araw lang yun. Putang ina yan. Para umalagwa ka, kailangan mo momentum. Kada nagda-day off ka, nasisira momentum mo eh. Kaya tinan mo, karamihan ng mga empleyado hirap. Hindi totoo na kapag ka-empleyado ka, hindi ka yayaman. Hindi totoo yun. Pero ang totoo, kapag empleyado ka, tapos day off ka ng day off, 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 alam mo na rin masisira momentum mo. Hindi ka makakabuo ng maayos na momentum pagdating sa kaperahan, pagdating sa mindset, pagdating din sa trabaho at the same time. Eh yan, brother, ang putang ina mo. Imbis kumuha ng app na angkas motor, kumuha kotse. Sabi niya. Kotse, ayan o, kotse. Basta siya. Oo. Sabi niya ba to? Lumampas sa kotse. Motor nga yata. Akala ko kumuha kotse. Lumampas ha? Motor lang 700. 700. Okay lang yun. Paminsan-minsan lang. Takinan, laki niyang ipon na yan masaya. Baka hindi mo alam. Mas malaki kaya mo sa akin. Ay hindi. Kinang-ina mo, OFW ko eh. Malaki ipon niya na masaya. Si Francis po, kinang-ina, sobrang laki ng ipon. Tangina, monggo-mongoloid lang yun. Pero tangina, daming pera ng hayop na yun. Daming pera ni Francis. Tangina, tontuwa ako sa kanya. Lalo pag nagbibilang ng pera. Tangina, tawan-tawa ako sa kanya eh. Siya naman din, nakikisakay naman. Tontuwa din naman siya. Oo nga. Ay, nakalive pala ako. Gago na yan, napasarap ng kwento. Nakalive pala ako. Anyways, follow-up question, brother. Sige, yun lang po, Sing. Salamat sa oras mo. Okay, thank you very much. Ingat po dyan. Thank you so much. Okay, alas na siguro tayo. Ay, isang oras naman na ako eh. 1 and... Tuntua talaga 8 ako minutes. eh. Francis. Tanong ko nga sa kanya kung paeg siya i-disclose social media ipon niya. Like yun. Hindi ko pa utang eh. Tanong ko nga sa kanya kung paeg siya disclose social media ipon niya. Pag pumayag siya disclose social media ipon niya, putang ina, baliw yung mga tao ron tayong pera ni Francis, putang ina. Good afternoon, brother. Taga saan ka? Brother, taga saan ka? Brother, taga saan ka? Hello. Wala, next na. Next na. Bakit mo ako sa'yo? Brother, good afternoon. Taga saan ka? Ano ba to? Oh, ikaw na yan. Taga saan ka? Taga ano po, taga Bukidnon, pero nasa Saudi. Saudi, okay. Ano tanong mo, brother? Ano po, sa... Hingi lang ako ng dagdag na Kasi, may may ipon ako, tapos nagbababoy ako sa sa probinsya namin. Okay. Kumikita naman. Yeah. Tapos,
pinapasahod ko lang yung ano ko, yung mama ko, kasi mama ko yung Gas kaso. buhay ng ano eh. Oo. Yeah. Dati ko kasi nag-ano ko, nagpawaboy din ako, tapos napasukan ako ng isip, ubos yung ano ko, Limas. yung ipon ko, Okay. kaya ako nag-abroad. Okay. Good transition yun. Ang galing-galing mo dun. Kaysa magpakalugmok sa Pilipinas, buti nag-abroad ka. Buti rin nag-empleyado ka. 8 months pa lang po ako dito. Ayos lang yun. May naipon naman. Good. Ayos. Ano tanong mo? Ano po, yung baka may madagdag ka na ano bang mindset ba idagdag sa ano ko sa program ko? Keep everything at the very minimal. Yung negosyo mo na baboy, dahan-dahanin mo lang. And when I say dahan-dahanin, huwag ka munang bobomba ng pera na palalakihin mo nang wala ka sa Pilipinas. Kasi hindi mo naman alam kung ano pwedeng mangyari. Lalo na, nanay mo nag-aasikaso, hindi ko nga sinasuggest na kamag-anak ka nag-aasikaso ng negosyo ninyo eh. Diba? Hindi naman sa pinaghihinalaan ng nanay, pero napakalaking tsansa na ang negosyo mo bumagsak pag kamag-anak ka nagmamaneho. Malaking tsansa yun. Ngayon, habang nandiyan ka sa abroad, ang suggestion ko sa'yo, brother, nandyan naman nailabas mo na rin lang naman yung pera para doon sa mga baboy at nabubuhay naman yung mga baboy at sabi mo, kumikita naman, wag mo munang dagdagan. Diyan ka lang muna sa abroad, parami ka muna ng pera dyan. Yun dapat ang goal mo dyan, magparami ng pera. Ngayon, pag namarami na yung pera mo, tatapos na yung kontrata, uwi ka ngayon ng Pilipinas, tsaka mo ngayon palawakin yung babuyan mo. Pero dahan-dahan lang. Huwag masyadong malaki agad. Kome brother, Okay. huwag ka muna magpapalawak habang nandiyan ka sa abroad. Kasi kapag ka na problema, ikaw lang mag-isa sasakit ang ulo, tapos hindi mo ngayon kayang umuwi ng Pilipinas para asikasuhin yung problema. Mangyari, mag-aaway lang kayo ng nanay mo. Oo nga po. Oo. So dahan-dahan ka lang sa pag-expand. Yung mga baboy, asikasuhin mo lang muna. Ibig sabihin, kung ano man yung mga inilabas mo na pera, yun lang muna. Huwag mo na munang dagdagan. Magparami ka muna ng pera dyan sa abroad. Tapos pag marami na pera mo, umuwi ka ng Pilipinas, tsaka ka ngayon magpalawak ng negosyo. Tsaka ka palang pagpapalawak pag nandito ka. Pero habang nasa abroad ka, huwag muna. Yung nilabas mo, hanggang dun lang muna dapat. Kuma? Okay po. Follow-up question, brother. Tama. Ano po, may nakausap po ako na mga marami po kasing na may church dito na pinipilit niya na yung judgment po, pinag-usapan namin yung judgment. Sabi ko, ang judgment, sa kanila po, yung judgment sa kanila gift, reward daw sa kanila Ano ba? Wala akong masagot doon sa judgment na reward, di ba? Alam mo, pagkaintindi ko ng judgment doon ka... Lahat naman sila nagpapanggap na yung judgment reward Lahat sila nagpapanggap na yung judgment reward. Hanggang malaman mo na yung judgment pala, puta, kasama ka sa mga hatulan. Lahat sila ganun Tingnan mo, pansinin mo, lahat ng church, lalo na dyan sa Middle East, yung mga Christian dyan sa Middle East, ang lakas humarabas ng pera. Pansin nyo yun. Pansinin nyo, yung mga church dyan sa Middle East, yung mga Christian dyan, ang lakas humingi ng pera, ang lakas humarabas ng 10% ng sweldo nyo. Yun ang madalas na pinapangalan dyan, 10% Tapos lahat sila nagpapanggap na papunta silang langit. Lahat sila papanggap papunta langit. Sabagay, wala naman isasabi na, hindi kami, papunta kami impyerno. Pinipilit lang namin makuha yung pera nyo para yumaman yung mga pastor namin. Wala naman magtatapat sa inyo Wala sasabihin yung ganun, diretso sabihin sa'yo, papunta kami impyerno, yung 10% na sweldo mo, basta makuha lang namin, yun lang importante sa amin. Tapos magpapanggap kaming maliligtas kami, kahit ang totoo, nag-shapo sila nag-speaking in tongues. Wala namang ganun sa Biblia. Nag-i-speaking tongues tapos wala nakakaintindi. Kasi lahat ng panahon na nag-speaking in tongues sa Biblia, naintindihan kung ano yung sinasabi. Yung papansin mo ang mga tao dyan sa, lalo yung mga Christian dyan sa abroad, Middle East, puta, kinakaramihan sa demonyo. Karamihan. Hindi ko niya lahat. Kasi hindi ko naman alam kung meron ba talagang totoong bayan ng Diyos sa Middle East. Malay ko. Pero,
karamihan sa mga Christian dyan, lalo yung mga parang mga maliliit na mga church dyan, nagmamahalang kuno sila. Tangina, punong-puno ng dark psychology. Punong-puno ng dark psychology. Tignan mo, pararamdam nila mahal na mahal ka, mahal na mahal ka, mahal na mahal ka. Susunod nun, kuha ng pera mo, kuha ng pera mo. Tapos lahat sila parang ipit na ipit, gipit na gipit. Yun ang mapapansin mo ron eh. Ang common denominator ng halos lahat ng mga Kristyanan dyan sa Middle East, halos lahat sila parang ipit na ipit, gipit na gipit pagdating sa pera. Tapos kailangan nila yung pera mo. Yun yung mga pinapangaral ng pastor dyan eh. Mapapansin mo yun, sobrang common nun. Ipit na ipit, gipit na gipit, 10% hinihingi ng sweldo mo. Tapos bukod sa 10%, ang dami pang iba pang mga hinihingi sa'yo. Kung gano'n yung religion, wag na lang, brother. Tangina, niloloko mo lang yung sarili mo pag pumasok ka sa gano'ng religion. Hindi ka naman nagpunta dyan sa abroad para mambudbud ng pera sa mga putang inang yan eh. Nagpunta ka dyan sa abroad kasi gusto mong buuin yung buhay mo dito sa Pilipinas. Hindi para mamigay ng abroad sa Christian, hindi para mamigay ng pera sa Kristyanan dyan. O mo yun? Okay po. Yun. Ano ba sa iyo yung Ayan, tama sabi nito, Rolando Galang Jr. Sabi, malaki kasi palitan ng daral sa Pinas kaya 10%. Siya po. Ay, hindi naman dollar sa Saudi. Nasa Saudi to eh. Anyways, sige, follow up question, brother. Busay, ano po pagkakaintindi niyo sa judgment? Yung judgment, nagtakda ng isang araw na hahatulan ng Diyos ang mga tao. Pero hindi pa yan ngayon. Yung mga gera-gera na nakikita mo sa Middle East, hindi yan yun. So, paano nasabing hindi yan yun? Hindi nakasulat sa Biblia, nasa may bandang Apokalipsis eh. Sabi magkakaroon daw 1,000 taon. Wala pa nga yung 1,000 taon. Hindi pa pumapasok 1,000 taon eh. Ang indicator ng 1,000 taon, nabuhay ulit yung mga patay. Pag wala ka pa nakikitang nabuhay na ulit ng mga patay, hindi pa nagsisimula 1,000 taon, di wala pang judgment. Nakasulat yun sa Biblia, magtatakda ka ng isang araw na ipaghuhukom niya sa buong sanlibutan. Yun ang nakasulat eh. Magtatakda ng isang araw na ipaghuhukom niya sa buong sanlibutan. Oh. Ano ba naman ang magulo dun? Antay ka muna, pag nabuhay ulit yung mga patay, di tsaka ka ngayon. Pero ang problemahin mo, maging mabuting tao ka. Sa paningin ng Diyos at hindi sa paningin ng mga tao. Pero sama ka sa mga ganyan church na ginagawa, tinatakot lang yung mga miyembro nila. Tapos ikaw naman ngayon, tanga ka, natakot ka naman, bigay ng 10% mo sa kanila. Bobo ka eh, di ka nag-iisip eh. Diba? Ang tanga mo eh. Tanga na, ito naman, pansinin mo, yan lalo ngayon nagkakagera sa Israel. Pansinin nyo mga iglesia ninyo, Pilipinas. Pansinin nyo mga iglesia ninyo, pansinin nyo mga religion ninyo. Pansinin ninyo, pag tinatakot ka, tignan mo kung lumalakas din silang humarabas ng pera. Kasi understood na yun na merong nangyayaring takot. Bakit? Israel ang involved sa gera eh. Diba? O syempre, may kaliwat ka na, nababasa mo sa Biblia, Israel. Tapos ngayon, sa Israel, Middle East, may gera. Oh. May gera. May gera. Ano ngayon, ba't kailangan bigla yung pera mo? Ano ba, sasalang ba kayo sa gera? Yung bills ng church ninyo, yun lang din yung bills niyan. Hindi nadadagdagan yung bills ng church nyo dahil lang may gera sa Israel. Pag ang iglesia mo, religion mo, lalong lumalakas, humarabas ng pera kung kailan nagkakagera sa Israel, putang ina mo, bulaan niya religion na yan. Bulaan niya religion na yan. Ginagamit nila yung takot para lalong humaratbat ng pera. Tangina, 10% mo, kulang pa sa kanila, kailangan dagdagan mo pa. Ano ba naman, napakalaki na ng 10% bawat miyembro, ano ka? Kung meron diyang isang miyembro na, halimbawa, software engineer, na halimbawa, 100,000 kinikita, o engineer siya mismo, structural engineer, tapos 100,000, 200,000 kinikita, pukin ng ina mo, 20%? Ay, 10%? 20,000 na agad yun sa 200,000 sweldo, ha? Sa mo, sipin mo yun, tapos buwan-buwan bigay ka ng bigay ng ganun, buwan-buwan bigay ka ng bigay ng ganun, pukin ng ina mo, isang pastor lang, paldo-paldo na sa'yo. Sipin mo yun. Ilang piraso lang sila naghahati-hati dyan eh. Sasabihin, pambayad ka na. Yan ang mapapansin mo sa kanila. Lagi nila sinasangkalan yung pambayad ng ilaw, tubig, renta. Pero tignan mo, wala silang trabaho. Yung mga pastor dyan, pansinin nyo, wala silang trabaho. Hindi nyo napapansin, mga pastor nyo walang trabaho. Ba't walang trabaho? Malamang yung sobra dun sa ginagastos nila, na pang ilaw, pang tubig, pang renta, sa bulsa na nila napupunta yung 10% nyo. Kaya naman bobo, hindi nyo iniisip yun. Walang nagtatanong ng ganyan sa inyo eh. Bakit yung pastor namin nanghihingi na nga ng 10%? 10% na ha? Nanghihingi pa na sobra, ang dami.
Para daw sa laptop, para sa projector, para sa upuan, para sa ano? Para sa nangingi para sa pastor. Meron po nakasulat. Ay putang ina. Ang lala. Kulang pa yung 10%, kailangan pang manghingi pa ng mas marami pa, no? Hindi ko yung pag-winning ka. Nakalagay po. Tangina, lala. Hindi lahat naman talaga yan pag willing ka eh. Pag hindi ka willing, di mo bibigay pera mo rin eh. 'Di ba? Lahat lang yan pag willing ka lang. Ikaw naman tanga ka, bigay ka ng bigay. Sabihin, problema na ikaw ng pastor yan kung saan niya gagamitin. Problema ng pastor kung saan niya gagamitin. Hindi mo ba naisip na nagkakasala ka ron? Diba? Hindi mo naisip na nagkakasala ka ron para suportahan yung ganyang klase ng gawain? Hindi mo ba naiisip, Pilipinas, na nagkakasala ka dahil alam mo ng pastor ng demonyo yan, binibigyan mo pa ng pera? E di para sinusuportahan mo pa para palawakin nila yung katarantaduhan nila na lalo silang makaharatbat ng pera sa mga tao, lalo na sa mga OFW. Tangina, binebenta nyo buhay nyo dyan sa abroad eh. Binebenta nyo buhay nyo dyan sa abroad. Paalala ko lang sa inyo, kayong mga OFW, binebenta nyo buhay nyo sa abroad. Sabi nyo, paano binebenta buhay sa abroad? Mamamatay ba kami rito? Hindi ganun ang ibig ko sabihin. Ang ibig kong sabihin, isipin mo, 60 years ng buhay mo, 2 taong kang nasa abroad. Ano ngayon ang labas nun? 2 taon ng buhay mo, hindi sa'yo. Hindi sa'yo yung 2 taon ng buhay mo. Hindi mo nakasama ang pamilya mo, hindi mo nagawa yung gusto mo, ang lungkot-lungkot mo, solo ka lang, mag-isa ka lang, nasa bansa ka ng banyaga, binebenta mo, oras mo, kapalit ng pera. 2 taon ng buhay mo, hindi mo napakinabangan dahil lang nag-abroad ka. Ito ngayon ng mga putang inang mga pastor, alam kasi nila eh. Alam nila yan eh. Marami kasing nag-a-abroad, hindi alam kung ano ginagawa sa pera. Alam nila yun. Alam nila na napakaraming nag-a-abroad, hindi alam kung anong ginagawa sa pera. O ngayon, syempre, parang Jordan Belfort, di nyo rin lang naman alam kung anong ginagawa nyo sa pera. Akin na lang pera nyo. Magpapanggap kaming kailangan yan dito para sa gawain. Yeah? Para sa ano? Para sa service. Yeah? Para ka sa service. In God's service daw ika. Na sinasangkalan yung pangalan ng Diyos para ipangalakal kayo. Nakasulat sa Biblia yan eh. Sa kasakiman sa mga sinungaling na pananalita, ipinangangalakal nila kayo. Hindi lang kayo kinakalakal, pati salita ng Diyos kinakalakal nila. Ginagawa nilang hanap buhay salita ng Diyos. Antitindi ng mga tao na yan. Antitindi. Believe ako sa inyo. Tangina. Alam mo, siraulong tao na ako ha. Kitang-kita nyo sa mukha ko, sa demeanor ko, sa mga putang ina ko, diba? Kitang-kita nyo, siraulong tao ako. Pero putang ina, ibang klase ng pagkasira ng ulo itong mga putang inang pastor. Pati kaluluwa, handa sila sirahin dahil lang sa pera. Pati kaluluwa ng kapwa-tao, handa silang sirain dahil lang sa pera. Tangina, dyan talaga ako. Amazed ako dyan. Amazing sa akin yan eh. Kasi ako yung sira ng ulo ko hanggang dito lang sa buhay na to. Ayokong itawid sa kabilang buhay yung pagkasira ng ulo ko. Ayoko yung mga katarantaduhan ko. Tapos kaluluwa, tinatarantado ko. Ay putang ina mo, hindi ko pa kikialaman yan. May limitasyon ako, may boundary ako sa sira ng ulo ko. Hanggang laman-laman lang, ganun. Hanggang ano lang, sarili ko lang, ganun. Yosi-yosi. Yung katulad ng Yossi ko dati, ganun. Tapos, alam mo yun, puro dito lang sa buhay na to. Hanggang dito lang, ang boundary ko ng katarantaduhan ko, hanggang dito lang sa buhay na to. Pero kung mapapansin nyo, tangina, magaling kaya ako sa Biblia. Magaling ako. Kung sakali magpapastor ako, maniwala ka, magiging mas mayaman ako kaysa sa inyo. Alam ko yung mga passage na ginagamit ninyo kung paano kayo humaratbat ng pera eh. Alam ko passage kung paano humarabas ng pera. Nakikita mo naman yan eh, 'di ba? Alam mo Malakay 3:10, 'di ba? Ikalawang Korinto 9:7, 'di ba? Yung sa Hebreo na nakasulat doon, ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy. Nakasulat 'yun. Ay wag ninyong kalimutan. 'Di ba? Ay putang ina, magaling din naman ako manalita eh. I will say, isa ako sa mga pinaka magiging magaling sa Pilipinas pagdating sa pagpapastor kasi nasa social media ako, contrip ko. Pero may boundary ako, di ko pa kikialaman yan. Ayoko mag-handle ng kaluluwa ng kapwa-tao ko, tangina. Di ba kayo nandidiri nun sa mga sarili nyo? Yung pinaglokohan ng kapwa-tao ninyo, kaluluwa ang gamit ninyo, panloko ng kapwa-tao? Tangina, di ba kayo nandidiri sa sarili nyo? Nakakamangha yung mga pastor na yun. Nakakamangha. Ang dami niyan, lalo na pagdating sa Middle East, yung mga Kristiyang-Kristyanan dyan. Ako putang ina mo, dami niyan. Ang dami niyan, yung mga Kristiyang-Kristyanan, pinalalabas nilang parang pamilya yung organization nila. Pero ang lakas nilang humarabas ng pera. Baba, yun ang mapapansin nyo, common denominator eh. Pakiramdam mo, parang may pamilya ka dun sa abroad habang nandun ka.
Pero mapapansin mo rin, common denominator din, ang lakas nilang lumamon ng pera. Ang lakas, lagi na lang nangangailangan, lagi na lang may problema. Kung ikaw titignan mo yung personal na expense mo, personal na expense mo, mapapansin mo, hindi naman masyadong kalaki ang personal na expense mo. Magtataka ka, itong mga taon to, nagsasama-sama sa isang grupo, yung mga pastor, ang lakas lumamon ng pera. Lagi na lang kailangan ng pera. Laging naghihirap ang Diyos nila. Napakahirap ng Diyos natin. Kailangan ng 10% ninyo. Napakahirap ng Diyos natin. Kailangan ng laptop. Kailangan ng ganito. Kailangan ng upuan. Kulang ang 10%. Tangina. Isipin mo, magkaroon ka lang ng isipin mo magkaroon ka lang halimbawa ng 100 miyembro. 10 miyembro na kumikita ng 100,000 kada buwan. Bawa lang 10 miyembro lang yun. Tapos, 10% nun. Di magkano ngayon ang labas? 100,000. Kung 100 miyembro yun, may 1M ngayon. Huwag nyo naman sabihin sa akin 1M yung operational cost ng church ninyo. Diba? Diretsahan lang. Huwag nyo naman sabihin sa akin 1M yung operational cost ng church ninyo. Yung bayad sa ilaw, bayad sa tubig, bayad sa renta, 1 million pesos yan kada buwan. Huwag tayong maglokohan. Huwag tayong maglokohan. Tag-inang lakas ng kita ng mga pastor eh. Wala kayong kamalay-malay, mga engineer, mas malakas pa kumita yung mga pastor kaysa sa inyong engineer. Follow-up question, brother. May isa pa yung nakausap ko na yung leader nila, hula daw yung inaasa sa hula ng Biblia. Ay, putang inang hula-hula na yan. Ang dami-dami ng putang inang claim ng ganyan eh. Lahat na lang halos ng religion merong claim na ganyan eh. Sila daw ikayang hinuhulaan sa Biblia. Yung Biblia, tapos na yan 2,000 taon na nakakaraan. What made you think paglipas ng 2,000 taon, isipin mo, usap tayo tungkol sa hula Pilipinas. Tungkol sa hula ng Biblia. Isipin mo, yung Biblia, sinulat yan 2,000 years ago, 2,000 taon na nakakaraan. Ngayon, may mga lumitaw ngayon lang, kalilitaw-litaw lang, kasabayan natin. Sila daw ikayong hinula sa Biblia. Sila daw. Ganon na kaya karami yung mga nagsabi ng ganon mula nung panahon na nawala rito si Kristo sa lupa hanggang ngayon? Ganon na kaya karami? Daan-daan lang kaya? Libo-libo lang kaya? O baka milyong tao na yung nagsabi ng ganon? 2,000 taon na yung Biblia na yan eh. Isipin mo, 2,000 taon na yung Biblia. 2,000 taon, ulitin ko, 2,000 taon na yan. Isipin mo, sa loob ng 2,000 taon, yung ibang ang parte ng Biblia nasa halos 3,000 taon na eh. Isipin mo, sa 2 hanggang 3,000 taon, somewhere around, sa 2 hanggang 3,000 taon, gaano kaya karami ng tao yung nagsabi na sila daw ikayon? Tapos, gano'n na rin karaming tao yung nagsabi na malapit na raw bumalik si Kristo. Mapapansin mo yun. Karamihan dyan, lumitaw. Tapos sasabihin, malapit nang bumalik si Kristo. Kailan babalik? Minsan yung iba sa kanila, nagbigay pa ng date. Tapos sa loob ng 2,000 taon, lahat silang nagbigay ng date, mali. Pansinin mo yun, Pilipinas. Lahat sila sa loob ng 2,000 taon, nagbigay ng date, mali. Kasi 2,000 taon na lumipas eh. Hanggang ngayon, wala pa rin bumabalik na Kristo eh. So, ibig sabihin, lahat ng mga humula na babalik daw si Kristo, 2,000 taon na, mula 2,000 years ago hanggang ngayon, lahat yun mali. Mali. Ngayon, what made you think na itong mga tao na to, nakalilitaw-litaw lang sa panahon natin, sila daw ikay hinuhulaan dyan sa Biblia? Diba? Magulo yan. Magulo. Diretsahan lang, magulo. Paano kung mali pala Biblia, tama pala Quran? Diba? Paano ngayon? Paano ngayon pag nagkaganon? Mali pala Biblia, tama pala Quran. Di ngayon, wala palang kwenta lahat ng mga pinaghuhula dyan. Wala rin kwenta pati yung mga taong pinagbibigyan nyo ng pera ninyo. Ganon ang labas nun, di ba? Pilipinas, matuto ka. Huwag ka masyadong tanga, Pilipinas. Matuto kang tumingin sa reality ng buhay. Follow-up question, brother. Yun lang po. Salamat po. Okay. Idol Petay. Salamat, brother. Kita-kits. Salamat po. Bye-bye. Galingan mo mag-ipon dyan, ha. Tsaka huwag ka mamimigay ng pera sa mga putang inang bulaang propeta, ha. Opo, Wasay. Okay. Bye-bye. Bye-bye.
Okay. Magandang hapon sa inyo, Pilipinas. Ako ay magmi-meeting muna. Meeting muna ako. Hindi, meeting muna. Kakausapin ko pa yung iba pa. Bye-bye everybody. I love you all. Kita-kits.